Hi guys! Share ko lang paano ko nakuha yung tourist visa ko sa Canada. So, short timeline lang tayo. Ayan, nakita nyo naman dyan. June 26 nag-start akong mag-apply sa online. July 12, nag-biometrics ako. August 21, naka-receive ako ng passport request na pwede ko nang dalhin yung passport ko sa visa, sa VFS, I mean, para stampa na nila. Pero since malayo yung VFS sa bahay namin, pina-LBC ko na lang. Pwede yun, guys. And then, August 24, sinend ko yung passport ko. September 8 ko siya na-receive via LBC na meron na siyang stamp. At ito yung mga requirements. Ito lang yung mga documents na sinend ko. Akala ko hindi talaga na ako ma-approve kasi feeling ko mali yung ginawa ko. Pero, in God's grace, nastampa naman yung passport ko. Ito po pala yung dalawang link guys na ginamit ko sa pag-login sa IRCC. First po, create po kayo ng invitation code. And then pag may code na po kayo, punta kayo sa isang link, ilagay niyo po dyan at mag-sign up na po kayo. So after po sa part na to, may makikita kayo dyan na
need nyo mag-pay ng 185 Canadian dollar para po yan sa biometrics. Pag nakapagbayad na po kayo, ito po yung lalabas after may marireceive kayong message. So, open nyo lang po yan lahat and then click nyo po yung biometrics collection letter. It means po, pwede na po kayong kumuha ng appointment para po sa biometrics nyo. Ito yung sample ng biometric instruction letter. So, makikita nyo merong link dyan sa ibaba. Click nyo yung unang link. Ayan. Pag na-click nyo na, ito yung lalabas. And then, click nyo yung where to give your fingerprints. Ayan. Pag na-click mo na siya, scroll down mo. And then, i-type mo dito kung saang lugar mo gusto mag-biometrics. Kung nasa Hong Kong ka, type mo yung Hong Kong at dito mo makikita kung saan banda sa Hong Kong ang VFS. Or kung gusto mo nasa Pinas ka, ayan, type mo yung Philippines, makikita mo dyan, sa Cebu or Manila lang ang merong VFS or kung saan pwede makapag-biometrics. Okay, pag-click mo doon, ito yung lalabas. Click mo yung book an appointment. Then, hanapin mo dyan sa ilalim. Ayan, online. Click mo tong online. Ayan. Click mo yung nakalagay na please click here. At ida-direct ka niya sa isang link na need mong mag-sign up kung wala ka pang account. And then, yun na. Mag-book ka na. At huwag kalimutan guys, kapag pupunta kayo or kung mag-biometrics kayo, kailangan na print nyo yung instruction letter, biometric instruction letter, nakita nyo una. And then, yung appointment letter na isi-send sa'yo after mo nitong magkapag-appointment. After nyong mag-sign up, mag-book ng appointment, may marireceive kayong email. Ito yun. So, ipiprint nyo rin to kasi dadalhin nyo rin to sa VFS. And then, kung hindi nyo alam yung address, pwede nyo naman i-click yung mapa para i-guide kayo kung saan banda yung VFS. Pagpunta ko guys, nung nag-biometric ako, wala na akong binayaran. Pumasok lang ako doon. Siguro mga 30 minutes lang ako kasi wala masyadong tao doon sa Canada na office. After kong mag-biometrics guys, naghintay lang ako ng next na step. So, August 21, na-receive ko yung validity letter ng biometric ko. And then, the next day, na-receive ko yung passport request, yung pinakahihintay ko guys, para mastampa na yung passport ko. So, ginawa ko, since ayoko nang pumunta sa Manila, sinend ko yung passport ko guys sa VFS via LBC. So, ito yung steps na ginawa ko. Pinrint ko yung VFS consent, tsaka yung passport request letter. Ilagay nyo po yan sa envelope, kasama yung passport nyo. And then, kailangan nyo pong mag-request ng manager check. Punta po kayo sa bangko nyo kung saan po kayo may account. And then, sabihin nyo po doon sa teller na need nyo po ng manager check kasi po magbabayad po kayo sa VFS. Alam na po nila yung gagawin nila. Sabihin nyo lang po na manager check. So, kapag meron na po kayong manager check, ilalagay nyo rin po yan sa loob ng envelope. Guys, ito pala yung way kung gusto nyo isend yung passport nyo via courier. So, click nyo yung link.
And then, dito nyo kasi malalaman kung ano yung exact address ng VFS sa lugar nyo or kung saan mo gusto ipadala. So, click mo yung link, ayan. Then, scroll down mo siya. Hanapin mo dyan ng Philippines. Click mo yung P. Ayan. So, sa, hanapin mo lang dyan. Or kung pwede mo i-control F is type mo dyan yung Philippines. Katulad ng ginawa ko kasi medyo nagloko yung laptop ko. Ayan, Philippines. So, sa Philippines, dalawa yung lugar na pwede mo pag-sendan, yung Makati or sa Cebu. So, ang pinili ko ay sa Makati. Click mo yung Makati. And then, dito mo rin makikita guys kung magkano yung babayaran mo or kung may babayaran ka sa VFS. Hanapin mo dyan ng, ayan, kung gusto mo guys in person, pwede ka naman pumunta doon. Pero search mo muna dito kung ano yung exact address. And then, kung may time kayo guys, mas maganda basahin nyo siya lahat para may karoon kayo ng idea. At dito nyo makikita kung ano yung mga documents na kailangan mong dalhin para hindi maibalik sa'yo yung passport. Kasi kung mali yung ginawa mo, ibabalik nila sa'yo guys. Kagastos ka ulit. So, ayan ang mga instruction kung ano yung ipapadala mong documents. So, mayroon din dyan submission by courier. Ayan. Scroll down mo lang yan ulit. Ayan. Yan yung address guys ng Cebu at Makati. Diyan mo rin siya makikita. So, ang ginawa ko, since hindi ako sa Makati nag-biometrics, may binayaran ako na package transmission fee. Kasi pagkabasa ko dyan, example, kung sa Hong Kong ka nagpa-biometrics and then dito ka sa Pinas na abutan ng passport request at nasa Pinas ka na, nung na-receive mo yun, wala ka na sa Hong Kong or whatever kung nasaan ka man. So, kung ipapadala mo siya sa Makati, tas hindi ka nag-biometrics sa Makati, kailangan mo magbayad ng package transmission fee. And then, ayun, sa additional services na nakita nyo kanina, click nyo yung link din. Ayan, dito kayo ida-direct. So, basahin nyo yung instruction. Ayan, sabi dyan, mayroong one-way courier. Ang one-way courier, guys, yan yung pag nastampa na nila yung passport mo, sila ang magpapadala sa bahay nyo via LBC. It means bayad mo na yan. Kasi nagbayad ka ng one-way courier. Yan yung isusulat mo sa manager check, guys, na pinakita ko nung una. At saka kung yun nga, kung hindi kayo same na lugar na nung nag-biometrics ka, kailangan mo mag-package transmission fee. Pero kung sa Makati ka rin nag-biometrics at sa Makati mo rin siya isend ang passport mo, yung one-way courier na lang yung babayaran mo. Kapag tapos ka nang pumunta sa bangko at naka-request ka na ng manager check, punta ka sa LBC. So, huwag kalimutan, dalhin yung documents na pinapaprint sa'yo, yung passport mo. Ilagay po yan sa envelope. And then, sa envelope po, dapat nakalagay doon yung return address po kung saan nyo ipapadeliver ang passport nyo. Sa akin guys, August 24 ko, sinend yung passport. And then, na-receive ko siya September 8. Finally, ayan na. Thank you guys!